natin. Kaya pakinggan po natin ang salita ng Diyos po muli sa umagang ito. Brother Erpis. Wala pong sumagot sa aking assignment kahit isa. Ready pa naman ang mga prize ko. Ang prize ko po, pakwan. Anyway, shall we pray? Dear Heavenly Father, kami po ay humingi ng tulong sa inyo upang po kami ay magkaroon ng pangunawa sa kung ano po ang nais niyong ituro sa amin ngayon sa Genesis, and particular sa buhay ni Joseph at ng kanyang mga kapatid. Tulungan mo po kami, dear Heavenly Father, na makita po namin ang aming mga sarili, kung gaano po kami ka-broken in comparison to your holiness. All these things we ask in Jesus' name. Amen. Okay. So, pupunta po tayo ngayon sa chapter 42 ng Genesis. Let's read the first few verses. Let's go to Genesis chapter 42. Nandito na po tayo ngayon doon sa si Joseph ay na-meet niya na ang kanyang mga brother. Alalahanin natin kung ano nangyari. Si Joseph, paborito ng kanyang tatay, sold into slavery ng kanyang mga kapatid, napunta doon sa captain of the guard ni Pharaoh, napakulong siya dahil siya ay na-frame up, tapos nung siya ay nasa kulungan, siya ay binigyan ng favor ng Panginoon at siya ay nag-interpret ng dreams ni Pharaoh, kaya si Joseph ngayon ay second in command in all of Egypt. So ngayon, nagkatotoo na nga po yung famine. Ang prophecy through the vision is this, na magkakaroon ng 7 years of bounty, pero po magkakaroon din po ng 7 years of severe famine, like a famine that has never met the Egyptians. Maraming explanations kung ano yung nag-cause ng famine, but we can more or less assume that God used nature para po hindi magkaroon ng yearly flooding ang Nile Delta, kung saan po umaasa ang mga tao po, ang mga Egyptians, umaasa sila sa yearly flooding ng Nile. And up to this day, yun pa rin po ang inaasahan ng mga Egyptians, na yearly magka-flood ang Nile, and because of this flooding, magiging mas fertile yung lupa. So maybe that's what happened here, na hindi nag-flood yung Nile Delta. Kung ano pa man yun, it is God's sovereign hand who worked it that way, na magkaroon po ng abundance, 7 years of abundance like they have never seen, and 7 years of famine like they have never seen. Now in chapter 42 verse 1, when Jacob saw that there was scorn in Egypt, Jacob said unto his sons, Why do ye look one upon another? And he said, Behold, I have heard that there is corn in Egypt. Get you down thither and buy for us. Oh, the corn there is actually grain, not necessarily corn. Hindi maize. Grain. Get you down thither and buy for us from thence, that we may live and not die. And Joseph's 10 brethren, sino ang hindi kasama? Si Benjamin, 10 lang ang sumama. Went down to buy corn in Egypt. You'll have to take note that this is geographically accurate. Went down. Dahil galing sila sa Kanaan, and then there is the Negev or south, and then there is Egypt. So makikita po niyo dito that the writer of Genesis and Exodus ay accurate po geographically ang kanyang mga description. When the Bible says they went down, they literally meant went south. Kasi nasa south po ng Kanaan ang Egypt after ng Negev. But Benjamin, Joseph's brother, Jacob sent not with his brethren, for he said, lest peradventure mischief befall him. And the sons of Israel came to buy corn among those that came, for the famine was in the land of Canaan. And dito na po, Joseph was governor over the land, and he it was that sold to all the people of the land. And Joseph's brethren came and bowed down themselves before him with their faces to the earth. Remember kung bakit galit na galit sa kanya yung kanyang mga kapatid. If you remember, those were grains na pinagkumpol-kumpol. And those grains were standing up, and yung grain ni Joseph, nagbow down doon yung grain ng kanyang mga kapatid at ng kanyang mga magulang. So nagkakatotoo na po yung
dream na pinakita sa kanya ng Panginoon. So, nandito na po tayo. Yun po ang ating context. Okay. Next slide, please. So, makikita po natin dito na si Joseph, na-recognize niya agad yung kanya mga kapatid. Pero yung mga kapatid niya ay hindi siya nakilala. Okay? So makikita po natin dito na pilit nilang kinalimutan si Joseph, or baka si Joseph nag-iba na po ang itsura. Kasi sila, malamang galing sa land of famine, mga lubugang panga, papayat, samantalang si Joseph makisig kasi well-fed. Maganda niyang countenance. At remember na si Joseph is treated as royalty here because siya ang second in command. Pero again, bakit hindi pinadala si Benjamin? Kasi, kaninong anak ulit si Benjamin? Kay Rachel. And again, makikita ulit natin dito ang favoritism ni Israel. But, makikita natin, mamaya, may gagawin na naman ulit ang Panginoon na ipapakita sa atin. Okay, so, si Joseph dito was playing games. Kumbaga, he wants to reveal himself, but not now. Kasi, Joseph was doing is, tinitest niya yung kanyang mga kapatid. Okay, so he falsely accuses them of being spies. At pinakulong si Simeon at dinimand na si Benjamin ay kanyang ibalik. Kasi nung kumakain sila, hindi siya kilala, pinakwento siya ng buhay. Yung mga kapatid ni Joseph, pinakwento ng buhay nila, yung tatay ngayon namin, nandun sa Kanaan ngayon. Kayo bang lahat nandito? Hindi po, may naiwan pong isa, yung anak niyang bunso, nandun po. O sige, kunin natin. So ngayon, makikita po natin dito, na si Joseph, tinitest na yung kanyang mga kapatid. Okay. So, in verse 9, take note of verse 9. Kung bakit niya ginagawa ang mga bagay na ito. And Joseph remembered the dreams which he dreamed of them. Sa kanya sinabi, ye spies. Hindi spies na dahilan kung bakit nag-explore si Magellan. Kundi mga espiya, inakusahan ng mga espiya, yung mga anak ni Israel. So take note na ang motivation ni Joseph were the dreams he dreamed as a boy. Okay. Bakit na? Wait lang po. Wait lang, namali ako ng pindot. Okay, next slide please. Kamali ako. On the third day, nakulong po silang magkakapatid, na-detain sila. Kung sa atin, ang tawag doon, arbitrary detention kasi 3 days na siya. So, na-detain sila. Tapos on the third day, minodify nila at hinihingi nila na ibalik si Benjamin para palayain si Simeon. So, we go here. Makikita natin, next slide please. Makikita natin na naaalala pa ng mga kapatid ni Joseph yung ginawa nila kay Joseph. So in verse 21, for chapter 42, pakinggan na, ito pinagdaanan nila. Wala na sa hindi na nila nakahalubilo si Joseph. Kumbaga, ang last contact nila ni Joseph nung hinulog nila sa well. Pero nung may nangyari sa kanilang mali, immediately, ang naalala nila na baka dahilan nito is what they did to Joseph in 21. And they said one to another, we are truly guilty concerning our brother in that we saw the anguish of his soul when he besought us, and we would not hear. Therefore it is distress come upon us. And Reuben answered, spake I not unto you, saying, do not sin against the child, and you did not hear. Therefore, behold, also his blood is required. At kung titingnan natin, naririnig ito ni Joseph. Ito yung mga pang-telenovela na kunyari hindi naiintindihan, wala pang subtitle noon, wala pa pong Netflix. Pero si Joseph naiintindihan niya kahit walang interpreter. Kahit wala na mag-interpret sa kanya. Kunyari kasi, ang nangyari, siyempre, Egyptian si Joseph. Ang language niya ay
Coptic na ba? Hindi pa. Basta Egyptian. Yung mga kausap niya, ang lengguwahe ay Hebrew. So, nung kausap nila si Joseph nakikipag-usap sa kanila through our interpreter. So, nung nag-guilty yung mga kapatid niya, akala nila hindi naiintindihan ni Joseph yung mga pinagsasabi nila. The Bible took pains to emphasize this point. So, we must pay attention to it. Na si Joseph ay, kunyari, hindi naiintindihan, pero naintindihan niya, gumamit pa rin siya ng interpreter. So, remember po that guilt finds its way to us. Ganyan po ang consequences ng kasalanan. Lagi ka po nga hanapin, lagi ka po nga hantingin. Kaya po, pag gumagawa po tayo ng mali, do not rejoice kung walang consequence. Kasi wala man lang ang consequence ngayon, your sin will surely find you out. Which is exactly what is happening here. Yung guilt na nararamdaman nila, consume them. Sa araw-araw na nararamdaman nila yung guilt na yon, dala nila yung burden na ito. And this is a decade. More than a decade po ang lumipas mula ng tinapon nila. Di ba po napakabigat kapag may guilt na dinadala? And the guilt of murder is not something that you can shake off. And this is true to all of our sins. Kaya po, hindi excuse na tayo ay Kristiyano na, pinatawad na tayo, na willingly tayo magkakasala. Dapat po, nakakaramdam tayo ng mas mabigat na guilt over sin. We do not rejoice in sin because surely the Lord is grieved with our sin. Okay, so anyway, narinig sila, pero ilang beses dito na dinidescribe si Joseph na iyakin. So, sa paramihan ng iyak, siguro kung may contest, number 1, Jeremiah, number 2, Joseph. Iyakin. Kasi laging nangyayari, hindi matiis ni Joseph, magtatago siya. Tatago siya dun sa royal chambers niya, iyak siya, sa mga tugang ko, finally! Tapos babalik na naman siya, maghihila mo siguro, harap na naman siya. Tapos di niya na naman kaya, babalik na naman siya sa kwarto niya. So paulit-ulit ito makikita natin na pattern dito po sa Genesis hanggang sa chapter 50. Okay, so ngayon, paalis na sila. Nag-order sila ng pagkain, binigay nila yung kanilang silver, pero si Joseph, ang instruction ay ibalik niyo yung mga pinangbili nila. Ibalik niyo doon sa mga sako. So pauwi na sila, na-discover nila, oh no! Nandito pa yung mga silver. So, nireport nila ito kay Jacob. Sabi nila, ganito po ang nangyari, na-find out namin, nandito po yung mga silver. Tapos po, pinaghinalaan kaming spice. Tapos po, kinuha si Simeon, nalaman nila na buhay pa si Benjamin at buhay ka pa po. Tapos sabi ni Jacob, bakit nyo sinabi? If you will read, pina-paraphrase ko na lang, bakit nyo sinabi? Tingnan niyo, mawawalan patuloy ako ng isang anak. And you will see here kung gaano ka-favored si Benjamin. Again, for the same reason kung bakit favored si Joseph. Because ang true love ni Jacob ay si Rachel. So makikita natin dito again the mistake of favoritism. Okay, so hindi po nagtagal yung pagkain. Naubos din po ito because nga po severe yung famine. And remember, hindi sila privy kung gaano katagal yung famine. Only Joseph and Pharaoh would know kung ano ang extent ng famine. Itong mga sina Jacob, umasa sila na maitatawid na sila ng pagkain na binili na from Egypt. Tingnan nyo hindi nila ni-rescue agad si Simeon. Hintay pa nila na maubos yung kanilang provision. So, tignan natin ngayon, kailangan nilang bumalik. In chapter 43, makikita na natin, nasa chapter 43 na tayo. I want you to notice na ang, next slide, na ang kumakausap na ngayon at nakikipag, how do we say, transact? Hindi naman, communicate kay Israel, ang spokesman ng mga anak. Tama, thank you very much. Ambassador ang nasa isip ko. Spokesman. Ang spokesman na ngayon ay si Judah. Siya na ang prominent ngayon. Remember why? Kasi po nawala ng mana at birthright si Reuben at si Simeon.
Simeon nakakulong. Kaya si Judah na po ngayon. Si Simeon at si Levi. Si Judah na po ngayon ang speaking in behalf of the children. And he is also the one speaking in front of Pharaoh and Joseph. So makikita natin ngayon na nag-take effect na yung pagkawala ng birthright ni na Simeon at ni Levi. Okay. Tingnan nyo sa chapter 44 and 14, Judah and his brothers. Okay. So, si Israel, pinadala niya, Joseph, hindi, Benjamin to. He instructs them to bring Benjamin. Tapos sabi niya, kung ano man yung produkto na meron tayo, the best of our land, and i-double natin yung amount ng silver. Kung iisipin natin, dinoble yung amount. Ibig sabihin natin na konsensya siya, na dalawang ipabigay mo. No. Kasi, yung kalahati, payment for the first batch ng pagkain. Yung other half is payment for the new batch ng pagkain. So, wag po natin itong gawing sermon. Wag natin itong pulutan ng spiritual lesson. This is just mathematics. Okay? Okay. So, makikita natin dito na very reluctant si Israel. Because this is the first time na mamawalay sa kanya si Benjamin. And remember po, wala pa noong cellphone. And travel is not guaranteed in the ancient Near East or anywhere else in the world in this time period. People travel in caravans. Nakakaravan sila to ward away yung mga bandits in the field. We know that bandits were common then because it was the bandits na bumugbog doon sa tinulungan ng Good Samaritan. So ganito po, ka-precarious ang travel. There is no guarantee that when you leave this place, you will come back to this place. Napakataas po ng mortality rate ng mga nagta-travel. Ganyan po, kaya ayaw niyang paalisin si Benjamin. Napaka-reluctant niya. And remember kasi, yung journey from Israel to Canaan is only 2 to 3 weeks. Diyan remember, yung distance na yan is measured in days. Wala pa dong geodetic engineer na taga-sukat. It was measured in days. And you will see here na foreshadowing ng Exodus na dapat 2 to 3 weeks nandun na sa Canaan yung mga Israelites, but it took them 40 years because of a very simple error in leadership. Okay. So, nung nakita ni Joseph si Benjamin, next slide. Yan na naman. Makita nyo napaka-iyakin ni Joseph. And when Joseph saw Benjamin with them, he said to the ruler of his house, "Bring this man home and slay and make ready, for this man shall dine with me at noon." And the man did as Joseph bade, and the man brought the men into Joseph's house. And the men were afraid because they were brought into Joseph's house, and they said, "Because of the money that was returned in our sacks at the first time we brought in, that he may seek occasion against us and fall upon us and take us for..." Anong kinakatakot nila? That they are made into slaves. Maalala natin kung sino ang naging slave dahil sa kanila? Si Joseph, yung nagpapakain sila ngayon. And they came near to the steward of Joseph's house, and they communed with him at the door of the house. Okay. So, natatakot sila na sila ngayon ay maging kagaya ni Joseph because again, this is the consequence of their sin. Okay. So, in verse 24, next slide please. In verse 24, dumating na si Joseph at ang una niyang tinanong, and the man brought the men into Joseph's house and gave them water, and they washed their feet, and they gave asses provender. Okay. So, tinanong niya agad kung kamusta na ang kanilang tatay. In verse 27, "Is your father well? The old man of whom you spoke of, is he still alive? Is he yet alive? Is he still alive?" And they answered, "Your servant, our father, is in good health. He is yet alive." And they bowed down
their heads and made obeisance. Again, fulfilling yung vision ni Joseph sa kanyang dream. Notice in verse number 33. Nung pinaupo sila, ito na yung hindi natin matagat-tagat, yung hindi natin kayang i-English. Nandito po pala talaga ang tamang English nun. And they sat before him, the firstborn according to his birthright, and the youngest according to his youth, and the men marveled at one another. Ito yung tanong sa anong English ng pangilan ka sa magkakapatid? According to his birthright. Pangilan ka sa magkakapatid? Third from birthright. Oh, ganun lang yun. In what order are you in your birthright? Pangit talaga. Okay. So, nagtaka sila. Because this is not an accident. Hala, bakit tayo arranged chronologically in order of birth? May Philippine Statistics Authority na ba noon? Kaya nalaman yung mga birth certificate? No! This is insider's knowledge. This was Joseph's doing. Na pinaupo sila in order of birth because Joseph was already foreshadowing na kilala sila ni Joseph. Okay. So, makikita natin, nang nakita niya si Benjamin, umiyak na naman siya. At nagtago na naman siya sa kanyang kwarto. Sabi ko sa inyo iyakin si Joseph. Okay. So, Benjamin is given 5 times as much food as the others. Why? To test them kung meron pa silang inggit sa kanilang katawan. Because yung 5 times na pagkain ni Benjamin, wala naman yung magagawa para sa kanya. Di ba? Pag kumain ka sa samgyupsalan, siguro kung sa first setting pa lang, busog ka na. Yung pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-limang pagbalik ng karne, kasibaan na yon. You're not eating now for the needs or nutrition of your body. You're eating for pleasure. Wala namang may tutulong yung 5 times na serving. But Joseph was testing his brothers kung sila ba ay may same spirit pa nung ginawa nila ang karumal-dumal na benta sa kanya. Okay. So, next slide. So, in verse 43, chapter 43, nag-bow down na naman sila kay Joseph. Tapos sabi niya ngayon, kailangan maiwan si Benjamin to work as his slave. At ngayon, sino ang kumausap kay Joseph na second highest man in Egypt? Yung panganay ba? Si Reuben? Si Levi ba? Hindi po. Ang kumausap ay si Judah. Nawalan si Reuben dahil nakipagtalik siya sa concubine ng kanyang ama. Nawalan ng birthright naman si Simeon at si Levi dahil sa massacre nila doon sa nang-rape sa kanilang kapatid. So si Judah na ngayon ay nag-spokesman sa kanila at makikita natin grabe ang drama niya dito sa portion na ito. Okay. So, next slide. Okay, dito na tayo sa first lesson natin for today. God's purpose will surely come to pass, not only despite of, but because of the surrounding circumstances. Na inisip po natin na mapufulfill ang will ng Panginoon pag natupad yung gusto natin. Pag hindi according sa gusto natin yung circumstances, sinasabi natin, hindi to kalooban ng Panginoon. But remember na ang sovereign po sa buong mundo at sa buong kalawakan, hindi po tayo. Ang sovereign po sa mundong ito ay ang Panginoon. Sabi ni Arthur Sproul, there is not one speck of cosmic dust that is not under the control of the sovereign God. Lahat po sa mundong ito ay kontrolado po ng Panginoon. Whether we like it or yes, ang Panginoon po ang may control sa lahat. Kaya po kung hindi man seemingly favorable sa atin ng circumstances, huwag po nating isipin na hindi ito ang kalooban ng Panginoon. Ang totoong hindi kalooban ng Panginoon, hindi po yung circumstances, kundi po yung ating mga decisions na mali. Ang hindi po kalooban ng Panginoon, hindi po kung anong problema na meron tayo, kundi po yung ating disposition,
at yung ating mga choices in those times, ang mga mali nating choices, yun po ang siguradong hindi kalooban ng Panginoon. Kasi meron pong nangyayaring in parlance, mga kamalasan sa buhay, na wala ka namang ginagawa, nabangga ang iyong sasakyan. Hindi mo namang kasalanan. New Year pa naman. Nangyayari talaga. I mean, let's not say that this is not the will of the Lord. God's purpose will surely come to pass because the Lord is sovereign. Yung atin pong ugali, yung ating pong mga desisyon, sa mga moment na difficult, sa mga circumstances na difficult, yun po ang siguraduhin natin na akma sa revealed will ng Panginoon. Okay, moving forward. Next slide, please. Okay. So ngayon po, ready na si Joseph na mag-come out. Hindi siya bading. ready na siyang i-reveal ang kanyang sarili. So, pinalis niya yung lahat ng Egyptians. Sabi niya, executive conference. Yan. Pinasara yung pinto siguro, pinalabas lahat ng Egyptians, bawal mag-chismis. Labas kayo lahat. Okay. So ngayon, ano na naman ang ginawa ni Joseph? Umiyak na naman si Joseph. Pero this time, hindi na siya nagtago sa kanyang closet. Siya ngayon ay umiyak sa harap ng kanyang mga kapatid. At hindi lang siya umiyak. The Bible declares that he wept loudly. Umiyak siya, wept loudly. Umiyak siya ng napakalakas. Humagulhol siya. Eh kung ako naman, nakita ko yung mga nagbenta sa akin, hindi na talaga ako iiyak. Can you just imagine? Kayo yung nasa posisyon ngayon ni Joseph, binenta kayo as slaves, inaasahan nilang patay ka na, tapos ngayon, ikaw na yung may power over all of Egypt, except kay Pharaoh. Tapos makikita mo ngayon, di ba? Kung ano-anong papasok sa isip mo. I mean, you know, hindi ko nasasabihin kung anong gagawin ko kung ako yung nandun kasi magkakasala ako. Pero come on. Ito po ang lagi nating alalahanin. Ang mga biblical characters po ay tao rin. Okay? So ngayon, yan na. Si Joseph, nakilala niya mga kapatid, I am Joseph. Tinanong niya, is my father still alive? And yung mga kanyang mga kapatid ay speechless. Dahil na-discover na, oh no! Yung uutangan natin ng pagkain, yung tinapo natin. I mean, this is better than any telenovela na pinanood natin nung tayo yung mga bata-bata pa. This is way better than Marimar. This is way better ng Pangako Sa'yo. Yung mga revenge story ni Celine, si Claudine Barreto sa Mula sa Puso. Wala kaming choice, yun talaga lang pwede namin mapanood kasi ang sakop lang ng antena ay GMA, RPN 9 at ABS-CBN. Pero kung mandadaya kayo, itatapat nyo sa cable yung antena at ididikit nyo, makakakuha kayo ng IBC 13, tapos nung kung ano pang mga channel. Hindi nyo yung ginawa na nilagay ang antena sa cable. Kami lang yata ang mahirap eh. Ay, nako. Kami lang ba ang mahirap dito? Lumalaki. And take note, nagka-TV kami, grade 2 na ako. Kasi nung grade 1 kami, pumupunta pa kami sa kabilang barangay para makinood ng pinapanood namin, Transformers at G.I. Joe. Grabe, ang hirap ng buhay noon. Okay, so next slide please. So kung titingnan natin ngayon, ini-explain na ni Joseph dito kung ano yung concept niya ng divine providence. Madaling i-explain ang miracles. Ang pinakamahirap i-explain ay providence. When we talk about miracles, it is simply the suspension of the ordinary working of things. Nung binukaan ng Panginoon sa pamamagitan ni Moses yung Red Sea, normally, the physics would dictate na ang water magfo-flow in a straight line. Kung saan ang kung galing sa mas mataas na lugar, papunta sa mas mababa. Nung hinati ng Panginoon, ang Red Sea, sinuspend niya ang laws of physics. Kasi supposedly,
Kung nag-flow yon at nahati na yung source, dapat yung water dito wala na at yung nandito lang sa malapit sa source ang mayroon. Have you ever thought of that? In-explain ko. Di ba, pag water source, ganyan, pag hinarangan mo, wala na dito. Pero yung sabi sa Egypt, ay sa Exodus, left, wall of water, right, wall of water. So sinuspend ng Panginoon ang laws of physics just for the Israelites to pass. Pag nagmi-miracle ang Panginoon, mas simple yun intindihin para sa atin. Kasi yung normal, sinuspend niya para mag-introduce ng above normal, abnormal, ng way, ng extraordinary. The ordinary is suspended in favor of the extraordinary. Pero ang providence, mas mahirap arukin. Kasi ang providence, hindi lang isang moment. Providence is from the beginning of the world, yung design ng Panginoon, umaandar na. Ayoko mang sabihin, pero ang mga galaw ng bituin, may kinalaman sa kung ano ang meron tayo ngayon. Hindi para sa horoscope purposes. Ang gusto kong sabihin, nung dinidesign ng Panginoon ng bituin, yung arrangement nila, kung saan ang location nila, kung gaano sila kalapit sa atin, gaano sila kalayo, pati ang ating buwan, these are in perfect order para po madala tayo sa moment na ito ngayon where you are seated at. This has been designed by the Lord. The mistakes done by your grandparents, the good decision made by your parents, the bad decisions that you have, the good decisions you made, all of those led to this moment right here na nakikinig kayo sa simbahan. Ganun po, kahirap arukin ang providence ng Panginoon. Kaya nga po, kapag nandun tayo sa moment na tayo ay nakakapag-reflect, dun sa mga moment na kumbaga, di ba? Di naman lahat sa buhay natin struggle. May mga moments, nakaupo tayo, pakapi-kapi tayo, or pa-TV-TV tayo, pasuro cellphone, tapos mapapastop ka, ay, kasira mabuhay. Because what led you there is the providence of the Lord. So when we say God provides, we are not just saying that God is just giving us what we need for that particular moment. What we are saying that the Lord is provident. When we say that the Lord provides, is inarrange niya ang lahat from the beginning of the world to that moment where you have received the favor of the Lord. Sana po mas magkaroon ng meaning sa atin pag sinabi natin the Lord will provide. Ang pinag-uusapan natin is not only God giving, but God arranging everything in our favor. Okay, at ito yung sinasabi ni Joseph dito. Huwag kayong magalit sa inyong mga sarili. God sent me before you to preserve life. It was not you who sent me here, but God. Kumbaga, pinagdaanan na ni Joseph yung kanyang mga pinagdaanan, nasasabi niya na kayo, nandito kayo ngayon dahil sa ginawa niyo noon. Kumbaga, I may not have liked it then, you may have felt guilty about it, pero nandito tayo ngayon sa sitwasyon na ito because God wants to save lives. At nung in-explain niya nga na 2 years pa lang tayo into famine, meron pa pong 5 years. Okay po. So, next slide. So, dito po, makikita natin sa next chapter na magkakaroon na dito ng pag-transfer ng Israel pabalik ng Egypt. In-skip ko na yung part tungkol doon sa mga silver cup kasi masyadong mahaba yun. So anyway, so nandito na ngayon si Israel, pabalik na po siya dito sa Canaan, papakuha na po siya. Tapos sa verse 24 ng chapter 45, may warning si Joseph. Pag pauwi kayo, huwag kayong mag-away. Because what is the tendency of human beings if their pride is hurt? Di ba, ang instinct natin ay magsisihan? Ikaw kasi, Simeon. Hindi.
Ikaw, Reuben, ikaw yung matanda. Bakit hindi mo kami sinabihan? Ay, hindi, sinabihan ko kayo. Hindi, kulang yung pagsabi mo sa amin. Dinagbangayan sila. So, ang warning ni Joseph, do not quarrel along the way. Okay. So, ngayon po, pabalik na sila at papunta na doon, nagkita na sila ni... Yan. Parang nabaliktad ko, no? Yan, nabaliktad ko nga. Wait a minute. My bad. Okay. So, si Jacob, yan. Si Jacob ay papunta na doon, na-convince na siya ng kanyang mga anak na nandun si Joseph, kailangan niya lang bumalik, and so on and so forth. So ngayon, going back to Egypt na siya. Pabalik na siya sa Egypt. So, along the way, dumaan siya sa Beersheba. Sa Beersheba, dito is yung lugar kung saan nag-renew ng promise ang Panginoon kay Abraham at kay Isaac. At dito rin si Jacob nagbigay ng offerings to the Lord. And in chapter 46, umpisahan natin sa verse 3, and the Lord said, I am God, the God of thy father. Fear not to go down into Egypt, for I will there make of thee a great nation. I will go down with thee into Egypt, and I will also surely bring thee up again. So this is a foreshadowing ng Exodus, that the Lord will pick up Israel from Egypt. And I will surely bring thee up again, and Joseph shall put his hand upon thine eyes. Meaning, si Joseph ang maglilibing sa kanya. Okay. Baka isipin nyo, hindi yun figurative. Hindi po sinasabi na si Joseph, arugon lang ka. Hindi po yun. This is a figure of speech. Okay? And Jacob rose from Beersheba. The sons of Israel carried Jacob their father and their little ones and their wives in their wagons, which Pharaoh had sent to carry him. At dinala yung kanilang mga kettle at in-enumerate kung sino yung mga kasama. Kada isang anak, na slide number 216 please. Doon tayo. So makikita natin dito na in-enumerate yung whole na house. The word 70 is presumably lahat lang ito males. Hindi pinangalanan kasi yung mga daughter. So ito po, ganito lang po sila, kakonte nung pumasok sila sa Egypt, but nung sila ay lumabas sa Egypt in the Exodus, they are numbering more or less 2 million. Ganun po karami. Okay. So, ang proposal ni Joseph kay Pharaoh ay na mag-shepherd sila. Kasi po, ang mga shepherd ay kumbaga po pinandidirihan ng mga Egyptians. Kung nanonood kayo ng mga Korean drama, meron sa kanilang very specific na parang theme na ang mga butcher ay cast away sa kanilang society. And this is even true kahit sa mga Japanese. Kasi sila yung mga humahawak ng mga hayop. Sila yung mga pumapatay. Kaya ang tingin sa kanila ay mga maruruming tao. This is the same way doon sa mga shepherd. Dahil sila ang nagtitend sa flock, sila din yung mga nagkakatay. At dahil dito, mababa ang tingin sa kanila, kaya hindi ito ginagawa ng mga Egyptian, even to the point na si Pharaoh, kung may marunong sa kanila mag-shepherd, pati yung cattle ko, sila na ang bahala. To that point. Okay. So ngayon, in chapter 46 na po tayo, in verse number 2, tingnan ninyo, 47 yata. Yeah, okay, 47, sorry. In chapter 47, verse 2, makikita na natin kung gaano kagaling na politician si Joseph. Marunong na. Then Joseph came and told Pharaoh and said, my father and my brethren and their flocks and their herds and all that they have are come out of the land of Canaan, and behold, they are in the land of Goshen. And he took some of his brethren, even 5 men, and presented them unto Pharaoh.
This is a political move. Hindi niya dinala yung kanyang 10 brothers. Ang dinala niya lang ay 5. Okay. And Pharaoh said unto his brethren, what is your occupation? Ahu, joke. Thy servants and shepherds, both we and also our fathers. They said, moreover unto Pharaoh, for to sojourn in the land are we come, for thy servants have no pastures for their flock, for the famine is sore in the land of Canaan. Now therefore we pray thee, let thy servants dwell in the land of Goshen. So pumayag naman ang Pharaoh at sila ay nagdwell nga sa land of Goshen at sila ay pinadala doon sa Ramesses in verse number 11. And Joseph placed his father and brethren and gave them a possession in the land of Egypt, in the best of the land, in the land of Ramesses, as Pharaoh has commanded. So dito na binigyan ng board and lodging ni Joseph ang kanyang ama at ang kanyang mga kapatid. So makikita natin in Exodus chapter 1 verse 11 na yung lugar kung saan po nagsettle sina Jacob ay very fertile. Sabi dito, mali ako. Anyway, sorry. Mali. Okay, anyway, very fertile yung land na yon at dito nga po is a foreshadowing na mag-i-increase yung kanilang tribe, na magiging so numerous sila to a point na naging threat sila sa kingdom ng Egypt. Kasi napakarami na nila kumpara doon sa mga Egyptians. At doon ang setting ng Exodus. Okay. Ngayon, pupunta tayo sa assignment ko last week. Next slide, please. Ito ang alalahanin po natin. People are complex beings. Biblical characters are people. Biblical characters are complex beings. Hindi po porke hero siya in the faith. Na-mention siya doon sa Hebrews chapter 11, sa Hall of Faith. Hindi po ibig sabihin na buhay sila ng perpektong buhay. Hindi po ibig sabihin na wina-whitewash sila ng Bible. The faults of our fathers in the faith are also recorded in the Bible for our what? For our instructions in righteousness. Lahat po. Hindi po pinapakita lang ng mga mabuting tao ang mga ito. Pinakita din po ang kanilang kamalian. Si Noah, anong maganda kay Noah? Wala. But Noah found grace in the eyes of the Lord. Pakababa doon sa arko. Anong ginawa? Naglasing. Which led to the cursing of his grandchild. Wala pong perpektong tao sa Biblia maliban po sa Panginoong Hesus. Yan po ang ating pakakatandaan. Hindi porket nasa Biblia, gagayahin na natin. Having said that, next slide please. 5 minutes na lang po. Let's go. Okay, so ito po, si Joseph po ay naging administrator. He became a very good administrator for Pharaoh. So sa una po, pera ang binibili ng mga tao ng pangbili ng kanilang pagkain. Nung nauubos ang kanilang pera, kunin mo na rin po pati ang aming horses. Kunin mo na rin po ang aming cattle. Kunin mo na ito kaysa mamatay kami. Yun ang sabi ng mga tao. So nung nauubos ng mga pagkain na binili sa pamamagitan ng livestock, sabi naman ng mga tao, aanin pa namin itong mga hayop na ito. Wala na kaming hayop. Meron kaming lupa. Aanin pa namin ang mga lupang ito. Di baling kunin mo ito kaysa na kami ay mamatay. Sabi ni Joseph, okay. So ngayon, land is sold. Nagpato ng 20% tax rate. By the way, sa Pilipinas, ang effective tax rate is 36%. Just so you know. Ramdam niyo yun, na mga nasa gobyerno? Nakikita niyo sa payslip niyo, sakit-sakit sa kalooban. Tapos yung PhilHealth nyo, 4,000, 5,000. Tapos yung GSIS nyo, magsi 7,000. Sakit sa loob. Tapos may pumila. Paglabas niya sa pila, may gismil. Okay, so in-exempt niya yung priests. Siguro instruction ni Pharaoh. And then, despite all of this, na wala na silang hayop, na wala na silang land, ano ang sabi ni Joseph, ng tao kay Joseph? You have saved our lives. Isn't this the mark of a politician? Kukunin ang tax mo,
Gagastusin nila sa kanilang pansariling interest, ibibigay sa iyo. Salamat po, Congressman! Salamat po, Mayor! If this is happening now, this is because this happened before. Hindi po ito bagong problema. This is an old problem. And remember, paano nakastore in the first place ng ganong karaming wheat si Joseph? Dahil nung panahon ng kasaganahan, every harvest, 20% kinukuha niya. Sabi niya, 20% niyan kay Pharaoh yan. Kinuha niya, tinago niya sa mga storehouses. Again, I repeat, hindi po yung pyramids yung storehouses. It was for a different purpose. Huwag po tayong conspiracy theorist. Mga Kristiyano po tayo, binigyan tayo ni Lord ng utak. So remember, kaya lang may ganito karami si Pharaoh, si Joseph, naggrami ng grains is because tinaksa ito sa tao nung panahon ng kasaganahan. At binibenta sa kanila ngayon at ang kapalit ay ang kanilang hayop at ang kanilang lupa. Sounds familiar? Very familiar. Okay. So ngayon, next slide. Dito na papasok kung bakit sinasabi kong nuanced character si Joseph. ESV to. But when that year ended, they came to him the next year and said to him, "We will not hide from the Lord the fact that our money is all spent, and the livestock are my Lord's. There is nothing left for my Lord except our bodies and our lands. Why should we die before your eyes, both we and our land? Buy us and our land for food. Bilhin niyo kami at ang aming mga lupain for food. And we and our land will be slaves to Pharaoh. So give us seed, so that we may live and not die, and that the land may be desolate." Pag desperado na po ang tao talaga, ibibenta pati kaluluwa. Literal. So dito nyo makikita, next slide, sabi dito, very important that you take note. So Joseph bought all the land in Egypt for Pharaoh. The Egyptians, one and all, sold their fields because the famine was too severe for them. The land became Pharaoh's. Very important. And Joseph reduced the people to servitude from one end of Egypt to the other. So there were no more free men in Egypt because all of them were now slaves to Pharaoh dahil binenta nila ang kanilang sarili at ang kanilang lupain for survival. So ngayon, mga slaves na sila. Now here is the difficult part that we have to answer. At hindi ko sasagutin, and I will leave it to you to study. Was Joseph justified because he was doing his job? Was Joseph justified because it was the system? It is difficult to change. Dahil nandun siya sa sistema, wala man tayong magawa. Di ba yun yung rason natin pag nandun tayo sa difficult situation, tapos may gagawin tayong mali? Ganito kasi ang sistema. Wala tayong magawa. Mahirapan kasi tayo kung hindi natin susundin yung sistema. Wala ganyan talaga. We just surrender what is correct and what is true for what is practical. You will answer this, not me. Okay, so next slide. Dito po si Ephraim ay si Manasseh were adopted by Jacob. Kaya po meron tayong tribe of Ephraim at meron tayong tribe of Manasseh. Next slide. Ito na po, inisa-isa na yung mga blessings ni Israel sa kada anak niya or basically sa kada tribe. So yan po, isa-isahin na lang natin. Hindi na natin mauubos for time's constraint. But remember, ang prophecy kay Judah, this is a messianic blessing. Kay Judah, manggagaling ang lion's cub, yung monarchy ni David, which will be succeeded and fulfilled by Jesus Christ as written in Matthew and then in Luke. So, next slide. Ang Benjaminites ay magiging mga fierce warriors. Kaya nga po si Saul ang naging unang hari. Next slide. So namatay na si Jacob ngayon.
So si Jacob ay nabuhay lesser days than his forefathers, Abraham, and then kay Isaac. So makikita din natin dito na napakahaba ng mga buhay nung panahon ni Noah. After the flood, paiksi na po siya ng paiksi hanggang sa kung ano na yung range natin ngayon. Okay, so si Jacob ay nilibing doon sa cave na binili ni Abraham, fulfilling his own request. So makikita natin na si Jacob nung namatay ay meron siyang royal mourning. May mga taga-iyak siya. Yun yung sana all. Pag namatay ka, may taga-iyak ka. Hindi yung pamilya mo lang kasi nakakapagod umiyak. You know. Tapos nag-entertain ka pa ng bisita. Imagine yun, pati yung sinob-contract. Kumbaga, ito po yung kasi yung treatment sa royalty. Tapos yan, 40 days ang inabot para sa pag-embam. So maybe, abot ang panahon na yung archaeological findings natin, mahanap natin si Jacob. Baka lang. Tapos mummified pala siya, no? Okay. So, may babasahin na lang po tayong last portion as we end. Tapos na rin po tayo. Okay. So, umpisa tayo sa verse 19. Kasi takot na yung mga kapatid ni Joseph. Baka ipapatay sila kasi, hala, patay na si Papa. Baka gumanti na si Joseph dahil nagpapakitang tao lang siya. Di ba? Typical na ugali ng traidor. Nag-iisip ng ibang tao ay traidor din. Thinkers are doers. Yun. And Joseph said unto them, fear not, for am I in the place of God? But as for you, ito ang importante, ito ang pinaka-importante dito. You thought evil against me, but God meant it unto good, to bring to pass, as it is this day, to save much people. You meant it for evil, but God meant it for good. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Purihin ang Panginoon. Magkakaroon po tayo ng 5-minute break before we proceed to our morning worship service.